Alright, magandang umaga sa iyo at magandang umaga sa lahat ng ating mga boss na nakatutok sa ating programa. Alamin nga po natin ngayon ang latest sa lagay ng ating panahon. No? At syempre pa dahil nga po bukas ay Labor Day, mahalagang malaman din yung magigilagay ng ating panahon. No? Para nga naman po makatulong sa ating mga kabayang magpa-participate. Diyan nga po yun sa mga Labor Day activities. At para nga po malaman po natin yan, atin po makakapanayam yung umaga si Pag-asa Weather Forecaster Manny Mendoza. Good morning, Mr. Mendoza. Good morning, Hari, at sa lahat po ng viewers ng Good Morning Boss ng Telebisyon ng Bayan. Alright, unahin po muna natin ito, Mr. Mendoza, no? Kasi may binabantayan nga po tayong tropical storm sa labas ng ating PAR at tinawag nga po natin ito sa pangalang Tapa. Sa ngayon po ba, ano ng exact location ni Bagyong Tapa? At ito po ba, meron po ba tayong dapat alalahanin? At ito nga ba bagyong ito inaasahan ba natin papasok sa ating area of responsibility o ito hindi naman makaka-apekto sa atin? Para po sa kaalaman ng mga taga-subaybay ng Telebisyon ng Bayan, especially ng Good Morning Boss, ito po yung tinatawag po nating bagyong si Tapa. Ang layo po niya ay more than 2,000 kilometers sa silangan po ng Luzon. At wala pong dapat ipag-alala ang mga Pilipino pagkat ito po ay kikilos ng pahilaga, lalayo na po siya sa ating bansa at ito po ay may lakas na 115 kilometers per hour to 195 kilometers per hour. Severe tropical storm po ito at ito po nga po ikikilos ng pahilaga and then sasama na po siya sa frontal system at ito nga po ay bagyo na tinatawag po nating extratropical cyclone kapag nga po dumating na siya sa 22.5 degrees Celsius. North, yung po ang location niya. Alright, at mga kabayan, magandang balita nga po. No? Nalaman po natin na itong si Tropical Storm Tapa ay bagaman lumalakas, hindi naman po direkta or rather hindi naman po ito makaka-apekto sa atin dahil hindi po ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. So napakagandang balita po yan para sa ating lahat. At Mr. Mendoza, kahapon nga po napansin po natin na napakainit ng panahon na ating na-experience. Ito po yan sa Metro Manila. At napag-uusapan nga po yung kasagsagan itong hot and dry season. Mahalagang bantayan din po natin yung lagay ng ating mga temperatura. So kahapon po ba, matataas po ba yung figures na ating naitala dito po yan sa ating bansa? Tama ka, Hari. Tulad nga po ng binanggit mo, Hari, dito sa Metro Manila, at sa limang bahagi pong ito ng parte ng Luzon, naganap po yung matataas pong temperatura. Unang-una sa Naiya, Parañaque, 37.3 degrees Celsius. Pangalawa po dito sa Sanglay Point, Cavite, 37.0 degrees Celsius. Sa Tuguegarao po, 36.4 degrees Celsius. Sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, 36.0 degrees Celsius. At sa Port Area, Manila, 35.2 degrees Celsius. Yung po mga lugar na yaon ay apektado ng easterlies kahapon. Kaya nga po medyo maaraw, maalinsangan at mainit na panahon ang naranasan po sa mga lugar pong nabanggit kahapon. Alright, Mr. Mendoza, I have a follow-up question regarding that. No? Napansin ko po na yung 3 places dyan po sa mga lugar na may highest temperatures ay dito po yan sa Metro Manila. Ano po bang dahilan bakit tila mainit po yung naranasan nating panahon dito po yan sa Metro Manila kahapon? Kasi nga po medyo kasagsagan po ng hot or dry season ngayon pong last week ng April dito po sa Metro Manila. And then siguro first and second week still tataas pa rin po yung ating mga temperatura sa mga lugar pong nabanggit, maging doon po sa northern and central zone na apektado po naman ang ridge of a high pressure area. Alright, mga kabayan, narinig po natin yung dahilan kung bakit nga napakainit ng naranasan nating panahon dito po yan sa Metro Manila. At asahan nga po natin na sa mga susunod pang mga araw, mas tataas po yung mga temperaturang ating naitatala dahil nga po ngayon, papasok na po tayo sa peak ng hot and dry season. Alright, at Mr. Mendoza, ito po, maibang usapan kasi nakita po natin ngayon sa ating forecast na nakaka-apekto sa atin itong ridge ng high pressure area. Quick refresher course lamang po para sa ating mga kabayan. Kapag sinabi po natin na ridge ng high pressure area, ano po ba yung implications nito at anong weather po ba yung dala nito sa atin? Para po sa kaalaman ng mga viewers ng Good Morning Boss, yun pong ridge of a high pressure area, yun po ay lugar kung saan mayroong maganda, mainit at maalinsangang panahon. Ito po yung ridge of a high pressure area. Ayan, lugar pong ito. Ayan. Na ang ibig pong sabihin ng ridge, elongated area of high pressure.
matataas po ang temperatura diyan. Ang hangin po ay nanggagaling sa silangan at timog silangan na umiikot pong palabas yung ating tinatawag pong hangin. And then, ang mga ulap po ay partly cloudy skies lang at siyempre pa po, daladala po ng mainit na sikat ng araw, mataas po ang temperatura. Kaya mainit po ang panahon, maganda po ang panahon sa mga lugar na apektado po ng ridge of high pressure area. Alright mga kabayan, ngayon nga po nalaman natin na yung ridge ng high pressure area ay isang weather system na associated sa magandang panahon. So napag-uusapan po yan Mr. Mendoza bilang panghuli na lamang po. Ngayong nakaka-apekto po ba yan sa ating bansa? Maaasahan po ba natin na sa buong Pilipinas magiging maganda ang lagi ng ating panahon para sa araw ng Miyerkules? Para po sa araw na ito ng Miyerkules, tulad po ng ating nakikita sa satellite image rin na ito, halos wala pong kaulap-ulap dito sa ating bansang Pilipinas. Ang ridge of high pressure area ay nakakaapekto nga po dito sa may Northern Luzon. At dahil nga po sa ridge of high pressure area, ang Metro Manila, kasama po ang Northern Luzon, ang Visayas at ang Mindanao ay makakaroon po lamang ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalo na po sa dakong hapon o gabi. Range of temperature here in Metro Manila is from 25 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. Ang ibig po sabihin, medyo maalinsangan at mainit pa rin panahon ang mararanasan po natin dito sa Metro Manila and around the Philippine Islands. Alright, maraming salamat po Mr. Mendoza sa inyong ibinahaging kaalaman at impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. At mga kabayan, yan nga po, guided na po tayo ngayong araw dahil inihatid po sa atin ni Pag-asa Weather Forecaster Manny Mendoza ang aasahan sa lagay ng ating panahon. Magbabalik po ang ating ulat panahon makalipas ang isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Mga kababayan, please follow us on Twitter and please like our Facebook page. And of course, pwedeng bisitahin ang ating website. It's www.panahon.tv. Manatiling nakatutok dito lamang po yan sa Panahon TV Express kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Samahan po natin si Weather Darling Obriner. Dito lamang po yan sa People's Television. Inyo nga pong naging kabalitaan ngayong umaga ang inyong weatherman, Harry Bayona, nagpapaalalang tiwala lang. May tamang panahon ang bawat pagkakataon. Ngayon naman balikan po natin ang ating Good Morning Boss Barkada, dyan po yan sa studio.